Bakit nga ba hindi nag-aasawa ang mga paring Katoliko? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po kayo sa usapin ngayong araw patungkol sa isang importanteng topic sa Simbahang Katolika, ang celibacy ng mga paring Katoliko. Nais ko lamang pong linawin na ako po ay hindi pari at hindi rin theologian. Ako po ay isang seminarista, kung kaya ang aking mga sasabihin sa video na ito ay base lamang sa aking mga personal readings and reflections. Ang pinaka-purpose lamang po ng video ito ay magsilbing guide para sa mga taong gustong maintindihan at malaman pa at mapalalim ang kanilang kaalaman patungkol sa celibacy. Bago natin talakayin ng mga dahilan, mahalaga munang maipaliwanag natin kung ano ang ibig sabihin ng celibacy. Celibacy in Catholic Church is a promise made by candidate to priesthood during his ordination. O sa madaling salita, ito ang pangakong pagtalikod sa kasal at sexual na relasyon para sa isang spiritual commitment. Sa pangakong ito, ang mga pari ay nangangakong mananatiling walang asawa upang makapaglingkod ng buo sa Diyos at sa kanilang komunidad. Binigyan din rin ng Catechism of the Catholic Church na ang celibacy ay isang malayang pagpili ng mga taong tinawag sa buhay pagpapari at relihiyoso upang maiayon ang kanilang pamumuhay sa mission at values ng simbahan. Ayon sa history, ang pag-practice ng celibacy ng mga Katolikong pari ay may malawak at mayaman na kasaysayan. Bagaman hindi talaga direktang inuutos sa Bagong Tipan o New Testament, ang simbahan ay nagsimulang bumuo ng tradisyon ng celibacy. Noong 2nd at 3rd centuries, maraming mga pari ang pumili ng celibacy bilang paraan ng pag-aalay o pagkukumit ng kanilang sarili sa kanilang ministry. At pagpasok naman ng 4th century, ang Council of Elvira in Spain ang isa sa mga una at formal na nag-mandate ng celibacy para sa mga pari. Sa pamamagitan ng First Lateran Council ng 1123 at Second Lateran Council ng 1139, naging universal requirement ang celibacy sa mga taong gustong magpari. Ang pagkilos na ito ay naglalayong tugunan ng mga issue patungkol sa clerical corruption at spirituality. Theologically speaking, ang celibacy ay nakikita bilang paraan para sa mga pari na mas maging tapat na tularan ang halimbawa na ipinakita at isinabuhay ni Kristo. Ito ay tinuturing bilang tanda ng ganap na dedikasyon sa Diyos at sa kanyang simbahan. Bukod pa rito, ang celibacy ay ang pag-aalay ng isang pari sa kanilang ministry nang walang pagkaabala o distractions mula sa buhay pamilya, katulad na lamang ng pagmamahal, paglilingkod at pagiging mabuting pastol ng ating Panginoong Hesus. Sa praktikal na aspeto, ang celibacy ay nagbibigay daan sa mga pari na ihandog ang kanilang sarili ng buo sa kanilang mga pastoral duties o tungkulin. Nang walang responsibilidad ng pamilya, sila ay mas makakapaglaan ng oras sa kanilang parokya at mas magiging flexible sa kanilang ministry. Nakakatulong din ito na maiwasan ang mga posibleng alitan ng interes na maaaring lumitaw mula sa mga personal na bagay ng pamilya. Ang focus ng pari ay mananatili lamang sa kanilang espiritual na responsibilidad at kapakanan ng kanilang parokya at ministry. Sa kabuuan, ang celibacy ng mga paring Katoliko ay nakaugat sa isang mayaman na kasaysayan, malalim na teolohikal na pagtingin, at praktikal na konsiderasyon. Ito ay sumasalamin sa malalim na pangako ng pari sa simbahan at sa misyon nito, na ipinapakita ang dedikasyon ng pari sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang mga tao. At ayun lamang po, ako nga po pala si Brother John Reynan Capaladrosi, at maraming salamat po sa pagsama sa amin sa pag-explore sa isang mahalagang aspeto ng Simbahang Katolika. Please do not forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you!